Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala sabilihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumusta kayo mga kapatid? Yung hindi makaintindi ng Tagalog, bahala na kayo. I-translate nyo na lang. Kasi majority wins, di ba? Marami tayong Tagalog dito eh. Okay, ang topic natin ngayon mga kapatid ay patungkol sa kabutihan at kagandahan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Alam natin, baka March 1, di ba? Ang expected na Ramadan natin. Inshallah, ito po ay sasalubungin natin na tayo po ay excited. Kasi may mga tao, dalawa po ang uri ng tao pagdating sa pagsalubong ng buwan ng Ramadan. Mayroong mga tao na parang mabigat sa kanila na parating na naman ang Ramadan. Dahil mahabang pagtatarawih na naman, yung masakit ang tuhod, yun ang mga ano. Okay, mahabang pagtatarawih, gigising na naman ng madaling araw para magsahur. Tapos yung trabaho ay napakarami na naman. Subhanallah. Pero, mga kapatid, hindi yun dapat ang magiging tingnan natin. Tingnan natin yung dala na kagandahan at kabutihan ng Ramadan. Dapat excited tayo. At inshallah ito yung tatalakayin natin. Bakit maging excited tayo dapat sa pagdating sa pagsalubong sa buwan ng Ramadan? Kunin natin kung ano ang kagandahan ng buwan ng Ramadan. Bakit tayo ay excited na salubungin ito? Dahil kung hindi maganda ang Ramadan, hindi tayo excited, di ba? Pero dahil napakarami ng kabutihan na dala-dala nito, dapat excited tayo. Hindi yung parang mabigat ito sa atin. Subhanallah. Kaya inshallah kukunin natin ngayon ang kabutihan ng Ramadan. Ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Actually, ang Ramadan is a month. Ang fasting, ito yung obligado na gagawin natin sa buwan ng Ramadan. So baka yung iba, minsan may tinatanong ako, ano ba yung kabilang sa 5 pillars ng Islam? Sabihin nila Ramadan. Ang Ramadan hindi yun 5 pillar ng Islam. Kung hindi, yun ay buwan na kung saan doon tayo obligado at inutusan ng Allah na mag-fasting, na mag-ayuno. So huwag kayong magkamali doon, insyaAllah. At una, purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, dakilain siya, at naway ang kapayapaan at pagpapala ay gawad niya sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa atin lahat na tumatahak sa tuwing na landas hanggang sa huling araw. Alam natin, Syahrul Ramadan, Syahrun Mubarak. Tandaan natin yun palagi mga kapatid, na ang buwan ng Ramadan ay isang mabiyayang buwan. Syahrun Mubarak. At isa ito, o yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay kabilang sa 5 haligi ng Islam. Allahu Akbar. Sapat na ito mga kapatid, para malaman natin kung gaano kadakila ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Dahil ibinilang ito ng Allah o ng Islam sa 5 haligi. Allahu Akbar. Dahil 5, biruin mo 5 lang ang haligi ng Islam at kabilang dito yung fasting sa buwan ng Ramadan. Allahu Akbar. Inutusan tayo ng ating pananampalataya na mag-fasting dito, hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung hindi para sa atin. Para sa atin, ang Allah walang pangailangan. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay walang pangailangan sa kanyang mga nilikha. Kung hindi tayo ang nangangailangan nito. Yung fasting na ito, mga kapatid, tandaan natin tayo ang nangangailangan at hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Inutos lang ito ng Allah para sa kabutihan ng tao. Inutos ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Marami at makukuha natin yung mamaya at babanggitin ko ang ilan. Pag nag-fasting tayo, i-reward tayo ng Allah. At hindi natin alam kung gaano karami yung reward na yun. Kasi ang fasting, ang Allah mismo ang nangako na siya ang magbibigay ng gantimpala dito. At babanggitin natin yung hadith mamaya. Kasama dito yung kapatawaran ng ating kasalanan. Papatawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga pagkakasala. At marami pang iba mga kapatid. At una, sa kabutihan ng buwan ng Ramadan, as-siyamu ibadatun azimatun faradahallah. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay isang obligadong kautusan
ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin. Pag obligado, sa fiqh, anong tawag dito? Kapag obligado, kapag hindi mo ginawa, magkakasala ka. Yun po ang wajib. Ang fasting is wajib. Kapag ginawa natin, i-reward tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, mayroong pero. Pag hindi mo ginawa, malaki ang kasalanan. Yun po ang wajib. Tandaan natin. So, ang fasting sa nabilong, siya po ay nabilong sa wajib. Obligado. Parang sala. Sala, zaka, obligado yan sa mga eligible. Ang fasting is obligado. Fard, hajj, sa tao na may kakayanan din. Fard yan sa kanya. At marami pang iba. So, tandaan natin yan. Ito po ay obligado. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Ano ito? Patunay na ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay isobligado. Ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay obligado. Hindi tayo ang nag-obliga nito kung hindi ang Allah. At ito ay kinuha natin sa Quran. Sinabi ng Allah, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Pag sinabi natin kutiba alaykumus siyam, inobliga ng Allah sa atin ng siyam. Hindi siyam na siyam lang tayo kasi mayroong mga nag-aayuno lamang ng siyam na araw. Okay? Okay. Mag-aayuno tayo ng isang buwan. Ang buwan, sa buwan ng Ramadan, ang buwan sa Islamikong kalendaryo ay it's either 29 or 30. Okay? 30 or 29. Pwede tayo mag-fasting. Depende yan sa moon sighting natin. Kung makompleto ang buwan is 30. Kapag kompleto pa rin, 29. Okay? So, dyan lang tumatakbo at wala tayong 28. Okay? Walang 28 sa na bilang na araw o sa isang buwan. 29 or 30 lang. So, inutos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang fasting sa pinakadakilang dahilan. Ano yun? Takwa. Ang magkaroon tayo ng takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yung takwa na ito, gaano ito kadakila sa atin? Lagi itong binabanggit sa khutbah. Kapag na-khutbah si Ustad Yahya, hindi yan tama ang khutbah niya kapag walang advice na takwa. Si Sheikh Habibi rin, mashallah, kapag siya ay mag-khutbah, hindi yan tama ang khutbah niya kapag hindi siya nag-advise ng takwa. Dahil rukun ng khutbah ay ang takwa. Subhanallah. So bakit? Ano ibig sabihin ng takwa, mga kapatid? Papuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pa? Pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagkatakot, alis tayo kasi matakot tayo sa Allah, yung parang lumayo tayo. Kasi yun ang naintindihan natin dati. Na kapag tayo ay takot, huwag tayong lumapit. Baliktad. Kapag ang ibig sabihin ng takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala ay yun yung paglapit mo sa Kanya. Sa pamagitan ng pagsunod mo sa mga utos niya para sa takot na hindi ka maparusahan. At pag-iwas mo sa may pinagbabawal niya dahil kapag ginawa mo, parusahan ka. Sumatakot ka sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. At mayroong magandang sinabi si Ali radhiyallahu an patungkol sa takwa. Anong sinabi niya sa kahulugan ng takwa? Ano sinabi niya? Sabi niya, at-taqwa hiya al-khawfu min al-jalil. Ang takwa raw ay isang pagkatakot o yung, sabi natin kanina, yung takot mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung sabi natin, yung paglapit mo sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod mo sa utos niya at pag-iwas mo sa mga ipinagbabawal niya sa takot na ikaw ay maparusahan niya. Tapos sinabi pa ni Ali radhiyallahu an, sabi niya, wal amalu bitanzil. Kasama sa takwa, mga kapatid, ay yung gampanan mo kung ano ang revelation. Kung ano yung binaba ng Allah sa Quran, gampanan. Kasama yan sa takot. Dahil kapag hindi natin ginampanan ang ibinaba ng Allah o yung Quran, ay wala tayong takot sa Allah. Hindi natin magampanan ang takot. Ibig sabihin, kasama sa takwa ay yung ating gampanan or ating isabuhay kung ano ang ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Quran, hindi yan binaba para basahin lang. Although yun, ang Quran binabasa talaga, pero hindi lang ang dahilan binaba ang Quran para basahin. At wala na. Kung hindi binaba ang Quran para ating isabuhay. Para isabuhay ng isang tao ang Quran. Yun po ang dahilan. Kasi kahit basahin natin tapos hindi natin sinabuhay, walang takwa doon. Walang takwa doon. Tapos, ar-ridha bil qalil. Ang ibig sabihin ng takwa, yung makontento ka sa kahit kakunti. Kahit kunti lang, kunti yung sahod mo, kontento ka.
So, ibig sabihin kung ano ang binigay sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kontento ka. Ar-ridha bil qalil. Kasama 'yun. Dahil kapag hindi natin tinanggap yung kung ano ang binigay sa atin, hindi tayo kontento sa ano mang binigay ng Allah sa atin, ano 'yun? Ano mangyayari? Hindi tayo naniwala sa tadhana niya. At yung hindi paniniwala sa tadhana ay isang kasalanan. 'Yun ang binigay sa iyo ng Allah, tanggapin mo. Kapag hindi mo tinanggapin, walang takwa. Okay? Walang takwa. Tapos, sinabi niya pa, wal isti'dad li yawmir rahim. Yung tawag isti'dad, yung paghahanda. Paghandaan mo na ikaw ay lilipas dito sa mundo. Yung ikaw ay mamatay. Kamatayan. Okay? Paghandaan mo na lahat tayo mamamatay. So, mayroon tayo wa khairuz zad at taqwa. Kailangan mayroon tayong baon pagdating sa kabilang buhay. Kaya tayo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Manatili ka sa mundo na ikaw ay isang stranger or traveler. Ang traveler, mga kapatid, naghahanda yan. Hindi ka naman puntahan ng malayong lugar. Tapos wala kang dalang baon, problema yun. Di ba? Hindi ka rin isang stranger sa isang lugar kung wala kang dalang baon. Manglilimos ka, sabi ng Ustad kanina, hindi pwede. Hindi pwede manglilimos. Kasi ito po ay dinidiscourage sa Islam. Hindi pwede ang panlilimos. So yun po, mga kapatid. Kung bigyan ka ng sadaka at hindi mo tinanggap, bigay mo kayo sa diyahya. Masya. Okay. Wala istidad, liyawmur rahil. Ang paghahanda mo sa kabilang buhay, kasama yan sa takwa, mga kapatid. Na tayo ay lilipas, mamatay. This world is temporary. Temporary lang itong mundo na ito. Lilipas 60, 70. Hindi na, baka mawili sila eh. 70, 60, yan lang po ang average natin. Sabi ni kahit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na ang edad ng generation niya ay nasa pagitan ng 60 to 70. Mayroon mang lalampas, kunti na lang. At siguro kung lalampas tayo, parang ayaw na rin natin, di ba? Kasi hindi tayo makalakad, masakit na yung tuhod natin. Gusto na natin, inshallah, kung mayroon tayong baon sa kabilang buhay, gusto na natin na mamayapa. Pero hindi natin alam kung talagang maging payapa tayo kasi mayroon pang buhay sa libingan. So, inshallah, mga kapatid. So, yun po ang takwa. So, yun yung isa sa sinabi ng Allah, bakit inobliga niya ang fasting para magkaroon tayo ng takwa. Okay? So, ibig sabihin, ang tahqiq, para mapatunayan natin, para magampanan natin, para masabuhay natin ang fasting, ang pinaka-resulta nito ay magkaroon tayo ng takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun po. Yun yung una. So, hindi ba kayo excited doon? Excited, di ba? Excited tayo na alhamdulillah mag-fasting tayo. Ito yung dahilan para madagdagan pa yung takot natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang buwan ng Ramadan ay buwan ng Quran. So, ibig sabihin, excited tayo na pagdating sa buwan ng Ramadan, ito po yung buwan ng Quran. Kaya mapapansin natin, lahat ng mga masjid, mahaba ang tarawih, mayroong maiksi, mayroong mahaba. Ibig sabihin, lahat sa buwan ng Ramadan nagbabasa. Buong mundo yan, mga kapatid. Hindi lang dito sa Emirates, hindi lang sa Saudi Arabia, kung hindi buong mundo ng lahat ng kamusliman, nagbabasa ng Quran. Sarili mo man, sa mga masjid, okay? Mayroon pang minsan mga musabakat, para to encourage ng mga tao yung musabaka, yung mga paligsahan, para ma-encourage talagang magbasa ng Quran. Dahil ito yung buwan na binaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Binaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang gabay. Ano ang dala ng Quran? Sabi ng Allah, hudan lin-nasi. Okay? Ang Quran na binaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa buwan ng Ramadan, hudan lin-nas. Allahu Akbar. Ito po ay gabay sa tao. Mga kapatid, kung tayo ay nag-aral at wala tayong aklat, parang hindi tayo seryoso. Di ba? Kung tayo ay mag-travel at wala tayong guide kung saan tayo pupunta, halimbawa ako galing Sharjah, kung hindi ko alam pumunta rito, walang gabay, maligaw. Baka mamaya punta ako ng Fujairah. Kasi wala kang gabay. Itong Quran, mga kapatid, binaba ng Allah as guide. Subhanallah. Hudan linnas.
gabay sa lahat ng tao. Hindi lang sa mga Muslim, kung hindi sabi ng Allah sa lahat ng tao. Kapag binasa ito ng tao at seryoso siya, bukal siya, open-minded siya, makita niya na ang Quran is guidance ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng tao. Furqan, dito natin nalalaman kung ano ang tama at mali. Dahil sa Quran, binanggit ng Allah kung ano yung tamang gawin at binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga bawal na gawain, mga muharramat, mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, pagkakataon natin na pagdating ng buwan ng Ramadan, tayo po ay magbasa ng Quran. At sinabi natin kanina, ang Quran hindi lang binabasa, kung hindi sinasabuhay. Okay? Mayroong mga salafus salih, yung mga tawag dito, yung mga salaf, mga mabubuting tao katulad ng mga sahaba after ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tawag sa kanila is salaf. Yung mga ulama natin, mga sahaba, mga tabi'in, mga tabi'ut tabi'in, mga a'immatul huda, yung mga imam natin. Subhanallah, kapag dumating ang buwan ng Ramadan, mayroong isang kwento, si Imam Shafi'i, tinatapos niya ang Quran ng 60 times sa isang buwan. Ibig sabihin sa isang araw, 2 beses niya tinatapos. Allahu Akbar. Tayo, Suratul Fatiha lang. Ha? Baka hindi pa maubos yung Juz Amma, tapos na ang Ramadan. Wala, hindi pa natin natapos. Si Imam Shafi'i, ilan? 60 times, mga kapatid. Siya yung alim, siya yung isa sa mga ulama natin na napakatalas ng memory. Biruin mo, isa sa kwento niya, kapag binasa niya ang aklat, tinatakpan niya yung kabila para hindi maghalo kasi isang basahan niya lang masaulo niya na. Allahu Akbar. Ganon si Imam Shafi'i. Kaya sa buong sa Quran, 60 times niya. 60 times. Sabi sa isang araw, Allahu Akbar, 2 beses, mga kapatid. Tayo, nasa Allah al-afiyah. Tayo, manghingi tayo ng dagdag pa na sa Allah subhanahu wa ta'ala, na gabay, na pagsisikap. So ito yung chance natin na at least makabasa tayo. Hindi man natin matapos, at least mabasa natin ang Quran. So yun po dapat natin gawin. So ang Quran ay ang buwan ng Ramadan ay isang buwan ng Quran. Ito po ay buwan ng Quran. Kaya samantalahin natin magbasa tayo at alam ba natin na ang pagbabasa ng Quran ay napakalaking gantimpala. At pag ginawa pa natin ito sa Ramadan, doble. Allahu Akbar. Sa isang letra, 10. Kapag ginawa mo sa Ramadan, hindi lang 10. Subhanallah. Ito ay, alam natin na ito ay muda'af. Ibig sabihin, doble. Hindi triple. Doble, hindi. Triple rin. Yan. So, hindi natin alam. Ila sab'ina. Di'fan. O siguro, hanggang sa 70 or hindi natin alam. Depende sa ikhlas ng isang tao. Allahu Akbar. Pangatlo, ano ang kabutihan ng Ramadan? Binanggit natin na ang kabutihan ng Ramadan o fasting sa Ramadan ay para makuha natin ang takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, isa sa kabutihan ng Ramadan ay ito ay buwan ng Quran. Pangatlo, ang buwan ng Ramadan ay buwan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang buwan ng Ramadan, as-siyamu yukaffiru dhunub. Ang pag-aayuno ay bumubura ng ating mga kasalanan. Ang pag-aayuno ay bumubura ng ating mga kasalanan at ito ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang nag-ayuno, nag-fasting sa buwan ng Ramadan na mayroon siyang iman, mayroon siyang pananampalataya, wahtisaban, siya po ay nangarap, mayroon siyang hope sa Allah subhanahu wa ta'ala na i-reward siya nito sa kanyang fasting. Ano ang gantimpala? Ano ang makuha niya dito? Papatawarin ng Allah ang kanyang mga pagkakasala. Matakadama, ano man yung ginawa mo in the past. Sa past mo, ano man ang ginawa mo na kasalanan, ito po ay kapatawaran. So ito ay pagkakataon, mga kapatid. Kasi kapag hindi buwan ng Ramadan, ilan lang ba sa atin ang nagpa-fasting? Para burahin yung kasalanan natin. Kunti lang. Pero no choice, pagdating ng Ramadan, obligado tayo lahat. So, excited tayo. Kung yung fasting natin sa ibang mga araw na hindi Ramadan,
minsan hindi natin nagagawa. So, chance na ito mga kapatid na pagdating ng buwan ng Ramadan, mag-fasting tayo dahil obligado at ito po ay magbubura ng ating kasalanan. So, excited tayo na pagdating ng buwan ng Ramadan, patawarin, linisin tayo. Biruin mo, kung halimbawa, mayroong, wag naman, mali yung example sana. Ikaw ay linisin sa iyong mga pagkakasala. Paliguan ka na wala kang linisin ka talaga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So yun po mga kapatid na patawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kondisyon na ikaw po ay ikhlas. Nag-fasting ka, ikhlas, hindi po riyaan, hindi po sum'atan. Nag-fasting ka, sincero ka sa fasting. Hindi yung nag-fasting ka dahil nandiyan si boss, nandiyan may nakakitang kapatid, nandiyan si Ustad Yahya, Masya Allah. Okay? Nandiyan si Habibi, at iba pa at nandyan yung parents mo, hindi po ito, wala po itong kwenta mga kapatid. Dahil ang fasting ay para sa'yo. Ikaw po ang gagantimpalaan ng Allah at ikaw rin ang buburahin ng Allah ang kasalanan. Sa iyo rin ang kasalanan buburahin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi sa ibang tao. So bakit ipapakita natin, ipapasting natin, ay ipaparinig natin na tayo ay fasting? Subhanallah. So yun po mga kapatid. Naiulat mula kay Hasan al-Basri rahimahullah. Si Hasan al-Basri, isa sa mga tabi'in. Siya ay sumunod, kung hindi ako kamali, tabi'in o tabi'in yata. So si Imam al-Hasan al-Basri, kasama siya sa mga tabi'in. Yung sabihin, sumunod siya sa generation ng mga tabi'in. Kung hindi ako nagkamali ha, i-review nyo. Ang tabi'in, sila po yung sumunod sa mga sahaba. Ang tabi'in, sila yung sumunod sa mga sahaba, sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong sinabi niya? Ruwiya anil Hasan al-Basri rahimahullah ra'a rajulan yabki. Nakita niya, naiulat sa kwento ni Hasan al-Basri rahimahullah na nakakita siya ng isang lalaki na umiiyak. Allahu Akbar. Nakita siya ng isang lalaking umiiyak sa masjid sa buwan ng Ramadan. Fi Ramadan. Fasa'alahu, tinanong ni Hasan al-Basri yung lalaki na umiiyak sa masjid sa buwan ng Ramadan. Sinabi niya, ma yubkik, ano ang dahilan na ikaw ay umiiyak? Ano ang dahilan bakit ka umiiyak? Sinabi ng tao na yun, dhunubun kathira ya imam. Napakaraming kasalanan na nagawa ko o imam. Ito yung iniyak ko. Allahu Akbar. Iniyak ko ngayong buwan ng Ramadan sa masjid. Okay? Ang napakarami kong kasalanan. Yun ang sabi ng sinagot siya ni Imam Al-Hasan Al-Basri, sinabi niya, igtanim Ramadan. Samantalain mo ang Ramadan. So pinayuhan siya dahil sa yung parang kasi yung kasalanan natin nagbibigay ng minsan depression sa tao. Nagbibigyan ng anxiety sa tao. Nagbibigyan ng kalungkutan sa tao. Bakit nagawa ko yung kasalanan? Nagbibigay ng konsensya sa tao. Bakit ginawa ko itong kasalanan na ito? Mayroon kang tiningnan kasalanan, minsan pagkatapos, nalulungkot ka, nadidepress ka, na-anxiety ka. So, sinabi ni Imam Al-Hasan Al-Basri, sinabi niya, samantalain mo ang Ramadan. Sabi niya, فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ في هذا الشهر liman أخلص التوبة. Sinabi ni Imam Hasan na samantalain mo ang buwan ng Ramadan dahil sa buwan na ito, pinapatawad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kasalanan sa sino man nag-ikhlas. Siya ay nag-ikhlas sa tawbah niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi natin alam mga kapatid kung abutan pa tayo. Allahumma balig na Ramadan. Naway abutan pa tayo ng Ramadan. Maabutan natin at marami pa tayong Ramadan na inshallah maabutan. Dahil may mga kaibigan tayo ngayon, dati kasama natin, ngayon wala na. Dati kasama natin nagpa-fasting, ngayon hindi na sila nagpa-fasting. Dahil hindi natin alam kung umalis na sila or babalik pa ba. Hindi natin alam. Kaya subhanallah, itong buwan na ito, napaparating itong buwan ng Ramadan, pagkakataon na patawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating kasalanan. Basta sa kondisyon na tayo po ay ikhlas sa ating tawbah. Ikhlas sa ating tawbah sa pagbabalik loob natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun po ang kondisyon doon. So, kapatawaran ng ating kasalanan. Ano yung una? Takwa. Anong pangalawa? Kasi tatanong, mayroon bang premium?
Ha? Month of Quran. Ano pa? Month of forgiveness. Mashallah. Month of forgiveness daw. Okay. So ito yung pangatlo. Pang-apat. Ano yung pang-apat na kabutihan? As-siyamu sababun lidukhulil jannah. Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, dapat excited tayo na parating ang buwan ng Ramadan. Hindi yung mabigat sa atin na parating ang buwan ng Ramadan. Bakit? Magkaroon tayo ng takwa, patawarin ng Allah ang ating kasalanan, tapos makapagbasa tayo ng Quran, chance. Kasi minsan kapag nasa trabaho, walang chance. Sino ba sa atin ngayon? Ngayon ha, pagising nyo, nagbasa ng Quran. Huwag nyo nang sabihin ha. Itago nyo na lang. Okay? Sino ba? Sa ano nyo na lang, sa sarili nyo. Pero pag Ramadan, kahit hindi ka gaano magaling, pinipilit mo. Di ba? Yung iba, mashallah. Yung iba, at least trying. Trying sa pagbabasa ng Quran. Subhanallah. Ang pang-apat mga kapatid na dahilan para bakit tayo excited sa kabutihan na dala ng Ramadan, na buwan ng Ramadan, yung pag-aayuno, dahil itong buwan na ito ay dahilan para papasukin tayo ng Allah sa paraiso. Sabab. Sababun lidukhulil jannah. Okay? Hindi yung buwan ng Ramadan, hindi yung fasting mo sa buwan na ito ang dahilan, insyaallah, sabab, paraan na ikaw ay papasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Allahu Akbar. Hindi ba tayo excited dito? Anong mayroon sa paraiso? Sabi ng Allah, sa Hadith Qudsi, sabi ng Propeta Muhammad SAW na inulat niya, sabi, Mala aynun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Ano ang mayroon sa paraiso? Hindi pa nakita ng mata kung gaano kaganda ito. Hindi pa narinig kung gaano kaganda ang tunog na mayroon sa paraiso. At hindi pa sumagi sa puso at isipan kung gaano kaganda ang paraiso. Wala pang tao na kaya niyang i-grasp kung ano ang mayroon sa paraiso, sa kagandahan. Kung mayroon dito sa mundo, magandang lugar, magandang bagay, nabibighanin na tayo at napapasabi na tayo na Masya Allah. Ganon din tayo sa paraiso. Masya Allah. To the extent na yung ating pagpupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag nakita natin kung gaano kaganda ang paraiso. Allahu Akbar. So kung papasukin tayo dito, hindi ba tayo excited? Excited tayo mga kapatid. Allahu Akbar. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban. Tunay na mayroon sa paraiso pintuan. Ilan ang pintuan ng paraiso? Mayroong 9. Sobra yata yung 9. Baka special. Special. Siya lang, no? Ay, okay. Siya, 8. Ilan ang pintuan ng impyerno? 7. So, 8 sa paraiso, 7 sa impyerno. Okay. Mayroong pintuan sa paraiso. Ito ay special sa mga nag-aayun. Allahu Akbar. Ang tawag sa pintuan na ito is, ano? Rayyan. Babur Rayyan. Okay, Bab ar-Rayyan. Sabi niya, yadkhulu minhu saimun. Ang makakapasok lamang dito ay yung nagfa-fasting. Allahu Akbar. Yung hindi nagpa-fasting, hindi sila makakapasok dito. Ang tinutukoy dito na lahat na tayo mga Muslim, ibig sabihin makakapasok tayo dito, yung lagi silang nagpa-fasting. Yung kahit hindi buwan ng Ramadan, nagpa-fasting. Pero kahit buwan ng Ramadan, sapat na yun, insyaallah. Halimbawa, sa buwan ng Ramadan ka lang nagpa-fasting, bakit sinabi ni Propeta Muhammad SAW ito? Dahil, insyaallah, tayo ay nagpa-fasting sa buwan ng Ramadan. Ikhlas. Dahil mayroong mga nagpa-fasting sa buwan ng Ramadan ay hindi gaano sincere. Sabi natin, hindi gaano. Dahil hindi natin alam eh. Baka 50-50 yung kanyang pagiging sincere, hindi natin alam. So, ganun. So, tapos sinabi niya, yadkhulu minhu saimun yawmal qiyamah. Sa araw ng paghukom, la yadkhulu minhu ahadun ghayrahum. Subhanallah. Walang makakapasok sa pintuan na ito maliban ang mga nag-aayuno. Okay, ang mga nag-aayuno. So ano ang ibig sabihin nito? Wa hadha fadlun adhimun lis-saimin. Ito po ay napakadakilang kabutihan sa mga taong nag-aayuno. Allahu Akbar. Dakilang chance na tayo ay papasukin dito ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil in-special niya talaga banggitin ang pintuan na ito. Pinangalanan niya na ito ay Babur Rayyan at walang makakapasok dito maliban yung mga nagpa-fasting. Okay, nagpa-fasting. At ito po ay isa sa mga pintuan ng paraiso.
Allahu Akbar. Kaya ba oras? Hanggang anong oras ako? Alas 12? Marami pa. Hanggat hindi pa tayo patuloy lang. Okay. Panglima na kabutihan ng buwan ng Ramadan. Anong fasting sa buwan ng Ramadan? Ito ay buwan ng Laylatul Qadr. Dito natin matatagpuan ang Laylatul Qadr. Laylatul Qadr khairun min alfi shahr. Ang buwan na ito mga kapatid, siguro lagi natin narinig mayroong surah. Okay, mayroong surah sa loob ng Quran, ang pangalan niya Al-Qadr. Okay? Inna anzalnahu, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Tunay na ibinaba namin ang Quran sa Laylatul Qadr. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Ano ang pagkakaalam nyo, pagkaunawan nyo, pagkaintindi nyo sa Laylatul Qadr? Ano ang kaalaman nyo mayroon sa Laylatul Qadr? Sinabi ng Allah, ano? Laylatul Qadri khairum min alfi shahr. Ang Laylatul Qadr ay mas mainam pa. Hindi niya sinabing katumbas. Mas mainam pa. Kasi yung katumbas, 1,000 months lang yun. Pero pag sinabi nating mainam pa sa 1,000 months, ibig sabihin sobra yun. Allahu Akbar. At ang 1,000 months, kapag i-compute natin yan, ito po ay ilang taon? 83 years. Mahirap na mamuhay ng ganun. Isang buwan na abutan mo at naabutan ka ng Laylatul Qadr. Paano kapag taon-taon ka naabutan ng Laylatul Qadr? I-multiply mo yun sa buong taon ng pag-aayon mo. Allahu Akbar. At yung kabutihan na ginawa mo nito kapag ikaw ay nagsasala sa gabi, at ikaw ay nagbabasa ng Quran, ikaw ay nagkikiyam sa gabi ng Ramadan, subhanallah, gaano kalaking gantimpala at dakilang gantimpala ang mayroong ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hadihi layla al-azima hiya fursah. Ito po ay fursa mga kapatid. Fursa siya limahwi dunubi wa mudha'afatul hasanat. Ang Laylatul Qadr mga kapatid, hindi lang gantimpala ang makuha natin. Ano yun? Ano pa? Hindi lang kabutihan na mahigit pa sa 1,000 taon. Ano pa? Kapatawaran din. Kapatawaran din. Dahil pag ikaw ay i-reward ng Allah subhanahu wa ta'ala, bisin tanggalin niya yung kasalanan mo. So ito ay chance na hindi lang maduduble ang gantimpala mo sa buwan o sa gabing ito, kung hindi buburahin pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kasalanan mo. Anong patunay? Sabi ng Allah, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kung sino man ang tumayo, ibig sabihin nagtahajjud siya, nagtarawih siya, nagsala siya sa gabi, na mayroon siyang pananampalataya at ginawa niya ito sa buwan ng Ramadan, pananampalataya at hoping na siya ay bigyan ng reward ng Allah subhanahu wa ta'ala. Talagang nag-hope siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, bigyan mo ako ng reward dito, papatawarin ng Allah ang kanyang makasalanan. Paano kung nangyari ito sa buwan, sa gabi ng Laylatul Qadr? Allahu Akbar. Mayroon ka ng napakalaking gantimpala, mayroon pang pagbura. Okay? Burahin ang kasalanan mo at bibigyan ka ng napakalaking gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana salafus salih yajtahiduna fiha bid-du'a'i wal qiyam. Ang mga salafus salih, mga kapatid, yung mga sahaba, yung mga tabi'in, mga ulama, a'immatul muhtadin, yung mga a'imma natin, mga imam natin, yung mga buting tao na nauna sa atin. Anong ginagawa nila? Sinasamantala nila ito sa qiyam. Ano yung qiyam? Salah. Nagsasala sila. Nagtatarawi sila. So ngayon, wag natin pansinin yung tuhod natin. Masakit na ito. Nakatayo tayo din. Allah, matagal. Wag natin pansinin yun. Subhanallah. Kasi chance yan. Kasi after ng Ramadan, baka mamaya hindi na tayo magtahajjud. Okay? Hindi na rin tayo magqiyam. Wala nang tarawih. Mayroon akong kilala dati. Sabi niya, Ustad, pagdating ng after ng Ramadan, magtatarawih pa tayo? Sabi, excited. Grabe ka naman ang tarawih, ito po ay ginagawa lamang sa Ramadan. So, ang gagawin mo, magtahajjud ka. Okay? Magtahajjud ka. Ang tahajjud, hindi special sa buwan ng Ramadan, pero ang tarawih sa Ramadan lang. Okay? So, wag mong dublahin. Excited yan. Okay. So, yun po ang gagawin natin mga kapatid. So, sa buwan ng Ramadan, ay pamamaraan, dahilan para patawarin, matagpuan ba tamang term? O yung matagpuan sana natin ang Laylatul Qadr.
Ang Laylatul Qadr. Dahil napakalaki ng gantimpala dito mga kapatid. Sinabi ni Al-Hasan al-Basri, sinabi natin kanina, rahimahullah, man lam yugfar lahu fi Ramadan, famata yugfara lahu. Sabi niya, ano sinabi niya? Sino man ang hindi pinatawad sa buwan ng Ramadan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailan siya patawarin? Anong buwan siya patawarin ng Allah? Kung sa Ramadan hindi siya pinatawad, dahil hindi siya pinatawad, bakit? Hindi siya humingi ng kapatawaran. Ibig sabihin, pabaya siya. Mayroong fasting, hindi siya nag-fasting. Nagkasala siya. Mayroong qiyam para burahin ng kanyang kasabigan siya, hindi niya ginawa. So yung mga taong hindi mapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi natin nagawa ito sa Ramadan at hindi napatawad yung tao na yun sa Ramadan, sa palagay ba natin sa buwan ng Syawal, patawarin siya ng Allah? Kung sa Ramadan hindi siya nagsikap, sa palagay ba natin sa Dhul-Qa'dah, patawarin siya ng Allah? Na kung sa Ramadan ay hindi na siya nagsikap, sa ibang buwan, mas lalong hindi siya magsikap. Mga kapatid, di ba? Allahu Akbar. Sabi niya sa January na lang. Sa February na lang. March. Ganun? Allahu Akbar. So, hindi yun mga kapatid. Allahu Akbar. So, kapatawaran ng kasalanan ang buwan ng Ramadan. Ang fasting sa buwan ng Ramadan. At dito, na makikita natin matagpuan natin ang Laylatul Qadr. At ang Laylatul Qadr, ito po yung pinakamainam na gabi sa lahat ng gabi. Ang Laylatul Qadr, ang pinakamainam na gabi sa lahat ng gabi. Hindi yung gabi ng honeymoon yung pinakamainam, hindi. Ang gabi ng Laylatul Qadr. Yun po ang pinakamainam na gabi. Allahu Akbar. Subhanallah. Ang Laylatul Qadr. Ang pang-anim, as-siyamu sababun limuda'afatil ajr. Ang pag-aayuno ay paraan na dubli-dublihin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating gantimpala. Allahu Akbar. Dubli-dublihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, triplihin ng Allah na sinabi natin kanina kung ilang da'af ang bahala ng Allah doon. Allahu Akbar. Yun po ang makukuha natin sa fasting sa Ramadan. Sinabi ng Allah, sinabi ni Propeta Muhammad sa Hadith Qudsi, ibig sabihin na Allah ang nagsabi nito, inulat ng ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, kullu amal ibn Adam yuda'af. Lahat ng gawain ng angkan ni Adan is dinudubli niya. Doble lang ang term natin. Pwede i-triple, pwede ano. Pero dinudubli para mabilis. Okay? Dinudubli. Sabihin, ang isang kabutihan mo, ilang times? 10. Times 10, kaagad yan. Ang kabutihan ng isang tao, kapag gumawa siya, times 10 agad yan. Hindi yan times 1. Ang kasalanan ginawa mo, times 1 lang. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sa lahat ng umma ko, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Subhanallah. Yun po ang sinabi ni Propeta Muhammad sa sinabi niya, lahat ng umma ko ay makakapasok sa paraiso. Maliban sa ayaw. Mayroon palang mga tao ayaw pumasok sa paraiso. Mayroon. Okay? Mayroon mga tao ayaw pumasok sa paraiso. At sinabi ito ni Propeta Muhammad SAW, sinabi niya, ang sino mang sumunod sa akin, makakapasok sa paraiso. Ang sino mang ayaw sumunod sa akin, yun yung ayaw pumasok sa paraiso. Allahu Akbar. So yun po mga kapatid. At lahat ng gawain nating kabutihan, doble kagad yan. Times 10. Okay? Times 10, ang gantimpala, al-hasanatu bi ashri amthaliha ila 700 di'fin. Hanggang sa 70 times. Nagbigay ka ng 2 dirham times 70 ilan? 140. Kung 10 dirham times 70? 700? Ha? Napakalaking gantimpala. At hindi natin alam, hindi dirham yun mga kapatid. Ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi magbigay ng dirham sa atin. Magbigay siya ng mas mainam pa. Allahu Akbar. Hindi yung kabutihan na yun kung ano ang binigay mo. Halimbawa, isang dirham mo, i-times 10 mo lang 10 dirham na sa anong gagawin mo doon sa 10 dirham sa paraiso? Hindi ka nun. Ibig sabihin, inaano lang ng Allah na yung gawain natin na kabutihan, i-times niya na ito sa gantimpala na makukuha mo sa paraiso. At ano man yun, hindi natin alam. At ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi magbigay ng mababang regalo, mababang gantimpala. Hindi yan magbigay. Allah yan. Allahu Akbar, Panginoon natin at ang ating Creator. Okay? Kahit bigyan pa tayo ng lahat,
hindi yan maubos sa Allah subhanahu. Walang maubos sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng pangangailangan natin. Qala Allah azza wa jal, illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. So yung gantimpala natin mga kapatid na ginawa, 10 hanggang 70 times. Maliban sa pag-aayon. Dahil hindi niya sinabi kung saan mag-umpisa ang gantimpala ng pag-aayon. Illa sawm. Yung gantimpala ng pag-aayon, hindi niya sinabi na kasama yun sa 10 times hanggang 70, hindi. Maaring mahigit. Ito na ay mubham. Hindi na natin alam. So, yung normal na gantimpala, 10 hanggang 70 times, paano na yung pag-aayuno? Sinabi niya, maliban sa pag-aayuno, hindi yan kasama sa 10 hanggang 70 times. Yan ay mahigit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa ana ajzi bihi. At siya ang talagang maglalagay nito. Walang nakakaalam. Kasi yung gawain mo, ngayon, halimbawa, nagbigay ka ng sadaka, example lang, ng 10 dirhams, alam natin ang gantimpala mo ilan? Kung times 10 lang. Minimum. 10 dirhams times 10, 100. 100, di ba? Kung hanggang 77, 700. Okay. 700 ang gantimpala mo. Ang pag-ayo, no? Hindi ko alam. Hindi 70, hindi 10 ang reward ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi natin alam. Basta mahigit. Bakit in-special niya ito? Hindi na sinama ito sa normal na gantimpala dahil doble ito at mahigit pa ito. Allahu Akbar. Sinabi ni Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, as-siyamu, wait lang. Okay. Muda'afatul ajr, wa hadha yadullu ala adamatil ajri siyam wa anna Allah yujzi bihi bighairi hisab. Sinabi ng mga ulama natin, ito ay yung hadith na ito nangangahulugan na ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay gantimpala. Ang gantimpala nito ay hindi nabibilang. Bakit nawala? Halo. Lobat. Narinig niyo pa ako doon? Ayaw ko nang sumigaw. Lobat. Lobat daw. Bilis na malubat. Baka hindi original yung binili mo na battery dito. Ha? Okay. So yun ang sabi natin. At sinabi ni Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, as-siyamu junnatun minan nar wa huwa tariqun musilun ilal jannah. Allahu Akbar. Saglit lang. Pang-pito. So ang sabi ni Imam al-Qayyim na ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, junnatun minan nar. Ano yung ibig sabihin ng junnah? Protection mo sa impyerno. Allahu Akbar. Protection mo sa impyerno, mga kapatid. Junnatun minan nar wa huwa tariqun musilun ilal jannah. Wa huwa tariqun musilun ilal jannah. At siya po ay daan patungo ng paraiso. Alin? Yung fasting. Ang fasting ay junnah, protection mo, shield mo sa impyerno, at ito po ay daan mo patungong paraiso. Allahu Akbar. Dumating na yung sheikh natin kasi kaya hiyaan na ako. Okay. So yun po mga kapatid. So pang-walo, pang-pito. Sinabi natin pang-pito na kagandahan, kabutihan, virtue, isa sa mga virtues ng Ramadan, ng fasting sa Ramadan, as-siyamu tadhibun lin-nafsi. Ang pag-aayuno ay paglilinis ng ating sarili. Allahu Akbar. Nililinis natin ng ating sarili. Ito man ay spiritual, at ito man ay physical, di ba? Yung mga nagpa-fasting, gusto nilang mag-detoxify. Tama ba yun? Nagpa-fasting sila. Okay. Sa katawan, physically, at saka spiritually. Of course. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah. Ang pag-aayuno ay sabi natin kanina na sinabi ni Imam Ibn al-Qayyim na ang fasting ito po ay junnah. Ito po ay proteksyon. Fa idza kana ahadukum yawman sa'iman fala yarfuth wala yajhal fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni sa'im. So ibig sabihin proteksyonan niya. Ang pag-aayuno hindi lang proteksyon sa impyerno, proteksyon mo rin sa sarili mo. Proteksyon mo rin sa sarili mo na sinabi ni Propeta sa hadith, sinabi niya kung sino man ang nag-aayuno, isa sa inyo nag-aayuno ng isang araw, ito may Ramadan o sa hindi Ramadan,
Okay? Fala yarfuth. Huwag siyang magsalita ng masama, malaswa, o anumang mga salita na hindi kaibig-ibig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yajhal. Hindi siya gagawa ng mga gawain na hindi niya alam na ito ay kasalanan. Okay? Tapos sinabi niya, fa inimruun syatamahu. Pag mayroong isang tao na siya ay, ano yung syatama? Yung parang, siya, sa Bisaya, gihagit ba? Inaway, binuli, o kaya pinagsalitaan ng masama. Okay? Pinagsalitaan ng masama or minura. Ayan, minura. Okay? So, mayroong tao, nagpa-fasting siya, at minura siya, at pinagsalitaan siya ng masama, o ano man, prinubok yung kanyang pagkatao. Okay? Anong gagawin ng isang tao nagpa-fasting? Sabihin niya lang, fa inni sa'im. Ako yung nagpa-fasting. Kaya hindi lang proteksyon sa impyerno, kung hindi proteksyon sa sarili mo. Na hindi ka makipag-away. Kasi nakapag-away ka, kalas. Wala ng reward. Hindi man masira kung kunting lang, pero sayang ang fasting. So, ibig sabihin, ito yung naglilinis sa ating sarili, tadhib. Inaayos niya ang ating sarili sa kapag tayo ay nagpa-fasting. Fasiyamu laysa faqat imtina'an min at-ta'ami wa syarab. Ang pag-aayuno ay hindi lamang pagpigil ng ating pagkain at pag-inom. Kung hindi, ito po ay tarbiyah. Ito po ay disiplina sa ating sarili. Ito po ay disiplina sa ating sarili. Anil akhlaqil aliyah, patungo sa napakadakilang, napakataas na karakter natin. Dito makikita natin na ikaw, ang isang tao na ito, is maganda ang kanyang karakter kapag fasting siya, hindi niya pinapatulan ng mga pagdating sa minsan sa daan, di ba? Pag siningitan ka, fasting ka, ginagano mo. Yan ay mga nagda-drive. Okay? So doon mo makita na mababa ang yung character pagdating sa ganyan. Ang yung characteristics, subhanallah. So, ang pag-aayon ng mga kapatid ay isa sa mga paraan na maayos natin ang ating sarili, madisiplina natin ang ating sarili, at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yun na ang fasting ay hindi lamang pagpigil ng pagkain at pag-inom, kung hindi yung sa ating sarili din. Dapat disiplinahin natin ang ating sarili, at pagkakataon na sa buwan ng Ramadan ay madisiplina natin ito. Hindi lang sa buwan ng Ramadan, after ng Ramadan, magpatuloy ito. Kaya nga sabi ng mga ulama natin, mga scholars natin, para malaman mo na ang gawain mo sa Ramadan ay tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung pagsisikap mo, after ng Ramadan, ito ay magpapatuloy. After ng Ramadan, ito po ay magpapatuloy. So, kung mabuti yung ugali mo nung Ramadan ka, after ng Ramadan, ilang buwan, insyaAllah, magpapatuloy itong umpisahan mong ugali na maganda sa Ramadan. Allahu Akbar. Mayroong isang pangyayari sa kwento ni Ibn Mubarak rahimahullah. Nung isang araw siya ay musafir. Okay, sa Ramadan. Siya ay naglalakbay sa Ramadan. Nung isa sa mga araw ng Ramadan. Okay? At ang musafir, mga kapatid, mayroon kang choice. Pinayagan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan ka ng permiso na ikaw ay hindi mag-fasting. Pwede ka mag-fasting. At sabi nga naman ulang, mas maganda na hindi ka mag-fasting. Yun ang sinabi nila kasi binigyan ka ng permiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mas maganda na hindi ka mag-fasting kung ikaw ay traveler. Yun ay sabi naman ng ibang ulama, kung hindi naman mahirap ang fasting sa travel mo is mag-fasting ka. Kasi mahirap magbayad. Kasi pagkatapos ng Ramadan, magbayad ka. Anyway, paraahu ashabahu yuqaddim ta'amahu lil muhtaj. So siyempre, siya po ay hindi fasting sa panahon na yun. So ang ginagawa niya, mayroong mga nangangailangan. Yung baon niyang pagkain, binibigay niya sa mga tao. Sabi ng mga tao, sabi niya, anta wa qalu lahu anta sa'im falimada la ta'kul. Okay? Ikaw ay fasting ba? Tinanong si Ibn Mubarak, ikaw ba ay fasting? Siyempre, buwan ng Ramadan, pwede naman siya hindi mag-fasting. Okay, yung dala-dala niyang pagkain, pwede niyang kainin. Pero ito ay binigay niya. No? Ibinigay niya ito sa mga nangangailangan.
Allahu Akbar. Sabi niya, فَقَالَ لَأَلَّ هَذَا الطَّعَامِ يَكُونُ لِي سِتْرًا مِنَ النَّارِ. Na ako ay nangarap na baka itong pagkain na binigay ko sa nangailangan, ito ay magiging harang sa akin sa impyerno. Allahu Akbar. Dito pinapakita ng isa sa mga alim natin, isa sa mga scholars natin, si Ibn Mubarak, rahimahullah, kung gaano kataas ang kanyang pag-uugali. Gaano kabuting tao siya. Subhanallah. Kaya sabi nga natin na ang buwan ng Ramadan, ito ay chance para tayo ay madisiplina, para tayo ay magkaroon ng magandang pag-ugali, para tayo ay samantalahin natin ang kabutihan na dala-dala ng fasting sa buwan ng Ramadan. Panglas mga kapatid, walang oras, meron na 4 minutes. Nandito na yung isa sa mga bigating sheikh natin. Okay. Sinabi niya, panglas, as-siyamu ibadatun adimun fi. Ang pag-aayuno, dakilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nandito ang rahma ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nandito ang rahma ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nandito ang maghfirah. Sorry. Dumating kasi siya. Naligo ako, Ustad. Okay. Isang dakilang pagsamba, ang fasting. Nandito ang rahma. Nandito ang maghfirah, kapatawaran ng ating kasalanan. Itkun minan nar. Itkun minan nar. Ito ay pagpapalaya. Inshallah mapalaya tayo ng Allah mula sa impyerno. Palayain tayo ng Allah kasi ang kasalanan, ito po ay magdadala sa atin sa impyerno. Pagdating ng Ramadan, inshallah patawarin ng Allah ang ating kasalanan at palayain tayo at ialis tayo doon sa impyerno na yun. Wa hiya fursatun litawbati wal islah. At ito po ay pagkakataon na tayo ay magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, wal islah, ayusin ang ating sarili. Falnahris ala al-istighlal Ramadan bidhikri. So dapat samantalahin natin, abalahin natin ang ating sarili na pagdating ng buwan ng Ramadan, tayo po ay magdikir. Mag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala palagi. Kung pagod na tayo magbasa ng Quran, at ang Quran, pagbabasa ng Quran ay isa sa mga dakilang dikir. Magsabi tayo ng mga dikir na itinuro sa atin, La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la hawla wala quwata illa billah, at maraming adkar. Tapos magdua tayo, manalangin tayo sa Allah sa kabutihan dito sa mundo at kabilang buhay. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. At kabutihan sa kabilang buhay, wal qiraatul Quran. Samantalahin natin ang buwan ng Ramadan na magbasa ng Quran habang tayo nagfa-fasting. Allahu Akbar, dalawa ang nakuha natin. Okay, nag-fasting tayo, nagbabasa pa tayo ng Quran, nag-fasting tayo, nagdidikir pa tayo, nag-fasting pa tayo, tumulong pa tayo sa kapwa. Allahu Akbar. Wal qiyamul wa qiyamul layl. Okay, wa qiyamul layl. At mag-qiyam tayo sa gabi. Subhanallah. Ito po mga kapatid. So naway biyayaan na Allah subhanahu wa ta'ala ang ating darating na Ramadan. Nawa ay maabutan natin ito. Allahumma baligna Ramadan. Naway maabutan natin ang Ramadan. Makumpleto natin at paramihin pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga Ramadan na darating sa atin. Dahil magkaiba ang reward kung marami ang naabutan mo Ramadan kaysa kunti lang ang naabutan nilang Ramadan. So malayo yun. Pagdating sa kabilang buhay, yung antas nyo is malayo. Okay? At mayroon itong nabanggit talaga sa hadith. Sa parehas sila ng pero yung isa nabuhay ng matagal, yung isa naman, although parehas sila nakapasok sa paraiso, pero magkaiba ang level nila sa paraiso. Bakit? Hindi ko alam yung hadith, nandito yung hadith natin. Yung isa, marami siyang Ramadan na abutan, maraming Lailatul na abutan, maraming salah na nagampanan pa, maraming pero ito, stay na kapag namatay. So inshallah, naway paramihin pa ng Allah ang ating Ramadan na madatnan natin sobrang dami inshallah hanggang sa huling buhay natin para masamantala natin ang kabutihan na mayroon dito. So tamang-tama 12:00. So naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagtitipon natin bilang isang mabuting gawain at kapatawaran ng ating mga kasalanan.
So hanggang dito na mga pen, hindi ko na pahabain. Kasi nahiya ako sa sheikh natin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.